Ano ang malagim na iniimbestigahan ngayon sa Jeju Island sa South Korea? Personally, alam ko lang naman yung Jeju Island dahil sa mga Korean movies and series. Nag-shoot dito ang Crash Landing on You, Jewel in the Palace, When Life Gives You Tangerine, The Legend of the Blue Sea, and marami pang iba. Pero recently, nabalot ng takot ang mga nakatira at bumibisita dito matapos na may matagpo ang 4 na katawan na wala ng mga buhay doon nga sa mismong isla. Ang malala pa dito, natagpuan itong 4 na ito in the span of just 4 days. So who knows kung gaano pa nga kadami yung mahahanap nila. Ang malala pa dito, lumalabas na mahigit 15 na tao pa nga daw yung nawawala na posibleng konektado sa mga natagpuan nga nila. Ang iniisip ng mga tao ngayon, coincidence lang ba tong lahat or worst, merong umaaligid na serial sa Jeju Island. So paano nga ba nangyari ito? Sa pag-iimbestiga, lumalabas na nagkaroon ng mga kapabayaan sa side ng mga pulis. Ito ay matapos na malaman na yung ilan sa mga nawawala ay nireport naman pala agad. Nagsabi nga sila sa mga pulis at nakausap nga nila itong pulis na si Boo na nagsabi sa kanila na hindi naman daw nawawala yung mga kamag-anak nila na nakausap naman daw niya. Pero hindi naman pala talaga. Siyempre pulis si Boo, so yung mga pamilya nagtiwala naman sila agad sa sinabi niya. Ang palagi nga lang sinasabi ni Boo ay nakausap nga daw niya yung mga nawawala at sinabi daw nila na ayaw lang daw talaga nilang sabihin kung nasaan sila, and lumalabas nga sa investigasyon na never naman palang nakausap ni Boo yung mga nawawala. Lumalabas na even if hindi pa nga niya nahahanap, nakakausap, or nakikita sa personal yung taong nawawala, sinasarado na nga agad ni Boo yung kaso without proper investigation. Puro tinatamad siya or baka mamaya kasabot nga siya dito. Imbes na hanapin nga yung mga nawawala, hinahayaan nga niya lang silang mawala, and ayun nga, natagpuan na nga lang silang wala ng buhay. Siyempre nung nalaman nga to ng mga pamilya, nagalit nga sila ng sobra kasi sinabihan silang okay lang yung kamag-anak nila or mahal nga nila sa buhay, na kesyo wag na nga daw silang mag-alala. Tapos ilang araw nga lang yung makalipas, bangkay na nga lang yung mahal nila sa buhay. So alam mo yon, sinong hindi magagalit doon? Pag mapapaisip ka na kung mas nag-imbestiga lang sila ng mas maaga, baka naligtas or naagapan nga yung nangyari sa mahal nila sa buhay. Dahil sa malaking gulong ito, nagsalita na nga ang presidente ng South Korea na ipapaimbestiga nga daw niya mga missing person cases nga sa South Korea, kabilang yung mga nasarado na. Si who knows kung yung mga nahanap bang nawawala, nahanap ba talaga? Lalo na 298 missing person cases nga daw yung na-handle ni Boo, so who knows kung ano nga daw yung nangyari sa mga taong ito. Dahil dito, marami nga yung gumagawa ng mga conspiracy sa kung ano nga ba talaga yung nangyari. Sa dito, na baka konektado nga daw itong pulis na ito or baka nga siya daw mismo yung serial na tumitegi nga daw sa mga taong ito, kaya nga niya sinasarado yung mga kaso in the first place. Kala niya siguro walang makakapansin, pero ayon may nakapansin and nahuli nga siya. Ngayon, purong galit yung nararamdaman ng mga pamilya at gusto nilang may managot sa nangyaring ito. More than that, gusto nga nilang malaman kung bakit nga ba ito nangyari in the first place at kung gaano nga ba kalaki yung krimen na ito na nangyayari nga sa Jeju Island. Sa ngayon, hindi pa naman fully nalilink yung 4 na tao and kung konektado ba yung pagkawala nila sa isa't isa. Siyempre, kaduda-duda na nangyari lang ito sa isang isla na konektado sa isang pulis at natagpuan nga lang silang 4 sa loob lang ng ilang araw. Ang iniisip ngayon ng mga tao, gawa ba ito ng isang serial or merong isang malaking sindikato sa likod ng mga krimen na ito? Ngayon, tuloy-tuloy pa nga rin yung investigasyon, pero kayo ba? Tamad nga lang ba itong pulis na ito? Or meron pa siyang mas malalim na koneksyon sa kasong ito?